Nanyo! Nanyo! Anak ng... Saan kayo humuhugot ang kapal na mukha nyo? Sorry po sa salita pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo! Anak-anak po! Lord de Vera. Ito na nga, inaabangan ko rin yan Tungkol dito po sa mga health facilities nito. Pero bago po ito, at ang ating mga importante mga mensahe, ako yung magpapasintabi lang, girl. Kasi kinikilabutan ako dito sa balitang ito hindi po naman lahat at ako po humihingi ng pangunawa sa baka po masyadong masakit na salita. No? Kayo ba'y talaga bang sukdulan ng kawalang-ihaan ninyo? Mawalang galang lang po. Sorry po, hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? Nagpapanukala ngayon na naman ang Kongreso. Napatawan po mula 6 hanggang 12%. Kumbaga, dagdagan pa. Yung kasalukuyan po mataas ng buwis, kakataas lang nito Doon po mga kapatid, sa sinasabi nga na matatamis na inumin natin, okay po naman nga sana. Diba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adhikain nila para daw mabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin. At ilagay daw sa PhilHealth yung pera. Ang ganda po ng inyong press release Diba? Para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mawalang galang lang. Katataas lang ng buwis nito. Napakinabangan ba namin to? Yung PhilHealth nga, sino ba ang nag-aproba para payagan? Para payagan sila Ralph Recto, itong sila DBM guys. Amena Pangandaman. Diba? Sino ba para payagan po ang DOH at PhilHealth Management naghahasain yung halos 90 bilyones na pera natin? Kayo doon sa provision ng binigyan nyo ng kapangyarihan ang tanggapan ng Presidente. Kaya kinuha nga po kung hindi pinahinto ng Supreme Court, naubos na ho sana yung halos 90 billion, di ba? 89.9 yan. Di namin ba kakalimutan yan? Di ba kawalang ihaan na po ito sa atin? Di ba? Hindi ka ba na-insulto? Ito nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo Tapos magtataas pa kayo ng buwis? Para daw sa PhilHealth na naman? Anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha nyo? Sorry po sa salita pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo! Anak-anak po! Maraming salamat for airing the sentiments of all the Filipino people. Magbabalik pa rin po mga kapatid. Abangan nyo ang ating Think About It. Sorry girl, sa Nanggigigil ako masakit mong pakinggan na salita, ako po humihingi ng pangunawa. Sorry po sa bagay, pag sinabi natin kawalang hiyaan, makapal na po yung mga balat nun, di ba? Sobra. Sa bagay, kung ikaw naman talaga nakakahinga sa ilalim ng tubig, kapal talaga ng balat mo. Buwaya yarn. Kung kaya mo huminga sa ilalim ng tubig, kaya ka walang, di ba, kaya wala ang reklamo sa baha. Oo naman. Alam nyo, sandali lang po dito lang, bago tayo kumambyo dito, marami po sa atin, yung kape na 3-in-1, nilalagyan na ho ng kanin Pansabaw sa kanin Pantawid sa gutom Tapos bubuwisan niya po ng 40%. Hindi ba? Tapos ang kanilang pasakalye, because they care. Sila daw po ay nagmamahal sa atin, sa ating kalusugan. Langya itong mga taong ito talaga, di ba? Niloloko na naman tayo Di ba? Hello? Gusto nyo magtaas na naman ng buwis para may manakaw na naman kayo. Aray ko po. Bato-bato sa langit. Totoo tayo. Oo nga, sabi mo gusto nyo dagdagan na naman ito para po may nakawin na naman kayo.
Hashtag ikulong mandalambong. Ano yung sinasabi mo kanina? Ano, alin? Gusto nyo bawasan konsumo ng Pinoy sa sugar, pero ang dapat bawasan ay ang kanilang kupit. May tama ka. Bawasan nyo pagiging addict nyo sa pera. Mabuti pa po yung addict sa droga may rehab. Sa mga addict na tulad ninyo, walang rehab yan. Anak ka ng poo! Ano? Sobrang on point lahat ng sinasabi mo eh. Kuhang-kuha sobrang mo. on point It's naman really talaga. on point. Kuhang-kuha mo ang gigil ng mga Pilipino. Lahat ng mga gusto naming sabihin, nasabi mo ng lahat. Ay, sorry po. Ako yung Oo. humihingi ng umunawa kay Ma'am Jane, ha? Opo, sa ating mga bossing dito. Pero bawal magmura. Di ba? Oo naman. Masakit lang hong pakinggan. So, kayo pong gusto magmura, ayan, magmura na kayo ngayon. Anak ka ng poo! Ay, sorry talaga. Hello, mamaya po, ah. Panginoon Diyos. Sige, ito tuloy lang- mo. Ito lang. O, sige. Ito ho, 8:41 in the morning. Ito po. So, nabanggit sa hearing nito hong sa lower house, no? 400 out of 600 special health centers. Ang sabi po dito ni ASEC, ano pangalan niya kanina? Domingo. Ang tawag daw po dito ay Super Health Center. Wow! Ang halaga po nito, sa GAA, tatlo ho ito. May 8 million, may 10 million, may 12 million. Ipagpalagay na po natin, inaamin ng DOH na doon sa naipatayo, ito po ay 2023 na record at COA report ito eh. Doon po sa 600, 400 po mga kapatid ang hindi nagagamit. Nakatenga lang. Ipagpalagay natin, girl, magkano kwentada mo dito? 400 ito. Ipagpalagay na lang po natin na 8 million ang bawat isa. Magkano to? Kung 8 million times 400, 3.2 billion pesos. Nakita po ninyo. Tanong, sino may kagagawan nito? Hindi daw po DOH. Sinasabi, insertion na naman ang karamihan dito. Ngayon lang lumitaw. Sus, eto na. Okay, insertion. So bakit nangyayari na walang tao? Sabi po ng DOH, kasi dapat dito ho, merong Memorandum of Understanding kung saan po naman mga kapatid, sasabihin po ng DOH, o sige kami magpapatayo ng facility, bibigyan namin kayo ng gamit, malaking bagay ito health center ito eh. Pero yung tatao dyan na health worker sa LGU, paano naman nangyari na nagpatayo ka kung ikaw yung LGU, magpapatayo ako ng health center tapos hindi ko naman lalagyan ng mga health workers? Ito yung sinasabi nga mismo ni Secretary Solidum kahapon, di ba? Bago ka maglaan ng pera sa proyekto, yung proyekto na pag-aralan. Pag-aralang maigi. So, dito mga kapatid, lumalabas na naman, na supplier-driven. Meaning, basta magpatayo ka dyan, DPWH daw po ang in charge para na naman sila maka-kickback doon sa kontrata. Ito na naman yun eh. Itong na bulgar na may Diskaya Merong Diskaya. contractor din. Yes. Sangkot nga po ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya. According po yan kay COA Supervising Auditor for DOH Amir Gamama. Ang unang proyekto, 133 million pesos, Zamboanga Sanitarium Project, na iniwan po. Pero 98% complete naman. Yun nga lang di na tinapos. Yung 22.45 million pesos naman na DOH Satellite Project sa Zamboanga del Norte under St. Gerard Construction, natapos naman po. Pero hindi ginagamit bilang health center. Ito ginagamit po bilang classroom ng Mindanao State University. Yan, diba? So mga kapatid, magkano ang total nito? Itong 133 at saka 22.4. Hindi. Itong Health 400, centers. kung sa 8 million ang isa. 3.2 billion pesos. Kung 400 times 8 million. DOH budget po ito. Ulitin ko lang hindi DOH hospital ang heart center. Pero kung pupunta ka ngayon doon, para sa iyong pagpapa-opera sa iyong puso, baka ang schedule mo March na next year. Sa kawalan po ng operating room.
pupunta ka sa PGH, pupunta ka sa government hospital para sa MRI. Ang report nga dito ni Ma'am Ruth, di ba? Abril na next year, yung available slot. Sa kawalan po ng equipment, nakita mo itong mga, hindi ba? Nagwawaltas kayo ng pera eh. Kaya gusto kong balikan to, girl, itong naitampok natin. Andiyan ba yung video nito? Ito po mga kapatid, ito yung nakakainis eh. Matagal na po nilang ginagawa ito. Mabuti nga ngayon na bulgar ito, na sana nga po'y matitigil kung may makikita ho tayo talaga dito, ha? Oo. Kasi kung wala, ewan ko lang po kung kaya pa ho ninyo tanggapin na wala makukulong ho dito sa kontrobersyang ito. Oo. I-playback mo nga itong mga na ibulgar natin sa ating dokumentaryo. Alam niyo mga kapatid, noong pong 2015, opo, under DOH po ito ha, kayo na mag-isip sino pong sekretary noon. At ang budget secretary dito, naalala ko sila, Butch Abad. Alam niyo ho ba na meron pong pera ang PhilHealth? Para saan? Ang pera po ng PhilHealth mga kapatid ay para doon sa contributions ng mga senior citizen. Ang pera po ng PhilHealth, 10.6 billion. Diyan kinuha yung pera para magpatayo nitong sinasabi na barangay health stations. Yung mga barangay health stations na yan mga kapatid, no, sa phase 1 nito, ang sinasabi po na dami na dapat daw pong ipatayo that time, alright, ay aabot sa 3,200. Sa mga public schools nila ito ikakabit, ilalagay. Bakit? Kasi po, aming nadiskubre, ito yung sample niyang baby girl, aming nadiskubre na ito pong DOH at that time, nagpabid J. Bros, ang construction corporation po na nakakuha nito. Ito po sa mga visuals. Puro substandard yan pag pinasok mo sa loob. Alam niyo po ang style na to. Marami po mga kapatid, no, ang pinuntahan nila ng mga barangay na hindi po tumanggap sa proyekto.